Diyos na makapangyarihan niya. Ngayon naman po atin pong ihanda ang ating mga Biblia, ang ating panulat, ang ating mga notebook, at ang ating tenga at puso sa pakikinig ng Word of God sa pangunguna ng ating mentor, Eugene and Rino. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang Word. Yan, purihin ng Diyos. At palayan. Yan. Snake na siya. So, napakabuti ng Diyos, di ba po? So, sa pakikita natin sa mga sharing ko ng ating mga kapatid na tunay, lahat, kahit tayo ay nagkatagumpay, di ba po? So, talagang ang Diyos ay mabuti po sa atin palagi. Amen? Amen, di ba? Good? So, bago ako mag-start, sa tingin niyo, dahil sa mga napagdadaanan natin, dahil sa mga talagang kinakaharap natin na natural, o kaya talagang natural na pinagdaraan natin sa buhay. Ngayon, anong connection po kaya ang pinaka-importante sa inyo? Palagay ninyo. Saan tayo kumukonekta para humugot ng lakas, humugot ng galit, ng talagang nakapagbigay sa atin ng inspirasyon? Saan kaya? Diba? At kanino kayo depende talaga? Yan yung mga tanong na natural na dapat ano na sa atin alam na natin kung saan natin siya kunin. Amen ba? So, bilang mga kabataan, kayo po mga kabataan, ako ay hindi na po kabataan, but praise God, at binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapagbahagi muli ng kanyang salita. So, ang aking title na yan ay Stay Connected to Jesus. Bakit kaya yan ang ating title ngayon? Alam niyo po, sino dito ang tingin niya yan, hindi na siya mabubuhat pag wala cellphone? This is I need to This is I need you. Ako, di ba? Sino dito? Si Matthew, kaya mo ba walang cellphone maghapon? Ito po magigitara. Kaya nyo? Sure kayo? So, praise God kung meron kung ganon. So, ano ang una yung kine-check kapag umaga? Cellphone agad? Ako, talagang so, katabi nyo pa yung cellphone, no? Di ba? Katabi nyo pa, nasa ulunan nyo pa. Di ba? So, ngayon, kung ating iisipin, yung connection na yan, yung cellphone na yan, napakahalaga sa inyo. Napakahalaga po sa atin. Kasi ultimo ka sa tabi mo. Katabi mo pa matulog. Hinahag mo pa. Nilalagay mo pa sa dibdib mo. Di ba? Ganun yung cellphone sa atin. Ngayon, paano kapag ka nawala yung cellphone ngayon? Ano kaya ang magiging effect nun sa atin? Kung kayo po, kung tayo, may effect na sa atin na pag wala po tayong cellphone, ano pa kaya kay Jesus? Ano pa kaya ang mararanasan niya? Mararamdaman nyo, balik ko sa mga testimony natin, medyo struggle, di ba? Medyo talagang may pinagdaraanan, medyo talagang ramdam natin kung ano yung mga pinagdaraanan nyo bilang mga estudyante, di ba? Ngayon, simple lang naman ang principle niyan eh. Di ba po? Kapag disconnected po kayo sa source,
Ibig sabihin yan, katulad niyang, ano na to, ito ang cellphone na yan, nakakonekta lang sa power. Di ba? May liwanag siya ngayon. Ganyan na ganyan po tayo sa Panginoon. Kung connected tayo, maging ilaw yan papunta sa'yo. Sa kaninong ilaw? Sa ating true source. Kundi kay Jesus lamang po. So, kung connected tayo, di ba? Kapag nawalan kayo ng wifi, hindi na tayo mabuhay, hindi na tayo mapakali. Di ba? Bakit walang wifi? Ano ba convert? Sasabihin nyo. Di ba? Hindi ako makapagtrabaho. Yun ang kapira natin eh. Sa totoo lang eh. Ako rin minsan eh. Pag wala na akong data, pag wala connection, wala akong makapagtrabaho. Lapit ako pag wala akong may sakot sa boss ko. Di ba? Kaya tayo, lagi natin iniisip, paano tayo kukonekta? Trabaho pa yun ha? Eh paano dun sa true source natin? Kaya natin tignan ngayon, yung tinuturo ko ngayon dito sa atin, sabi lang, abide in me and I in you. Sabi ni Jesus yan. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Sa verse 5, I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me and I in him, he is not burst much fruit. For apart from me, you can do nothing. Wala kayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Tingnan nyo sa Tagalog ninyo. Pwede nyo mabuksan? Sabay-sabay nyo po basahin. Tingnan nyo po sa Tagalog. Ang ganda niyan. At ating unawain. Sino na po nakaano? Pwede ba basahin natin? Malakas? Isa. Dalawa. Tatlo. Pakibasa? In 3, 2, 1. Basahin nyo po. Sige. In 3, 2, 1. Manatili. Nanatili kayo sa akin at nanatili ako sa inyo. Di magpupunga sa aking hindi nanatili sa ulo. Gayon din naman, hindi kayo magpupunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Verse 5. Magbukas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagpupunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y walay sa akin. Yan. Gustong ituro ni Jesus yan sa atin ngayon, hapong ito. So sabi niya dyan, you can do nothing dun sa huli. Di ba? Sabi niya, hindi niya sinabi na try harder. Di ba? Hindi niya sinabi na be more religious. Sabi niya, manatili kayo sa akin. Di ba po? Kaya nga po, ang ating title ngayon ay stay connected to Jesus. Di ba? Dito po, alam niyo po, tingnan natin yung konting background. Nung nangyari po yan, nung sinabi po ni Jesus yan, alam niyo, yan na yung pinakahuling gabi na makakasama po nila si Jesus at time. Bago siya ipako sa krus. Diba? Katatapos lang po that time, yung Last Supper. Pero ano sabi ni Jesus dyan? Alam niya kasi, alam niya na yung mga mangyayari. Malapit na siyang hulihin, malapit na siyang ipako sa krus, at bumalik sa Ama. Alam niya na. Then, ang nangyari sa mga disciples, alam din niya na natatakot yung mga disciples, nalilito. So, sabi niya, kaya niya sinabi, nung habang naglalakad po sila sa papuntang Gethsemane, doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, malamang dumaan sila that time doon sa Jerusalem, papunta sa Jerusalem. Merong mga puno po doon ng grapevine. Meron doon sa paligid niya, kaya nga, ginamit po ni Jesus yung vine na yan para mapakita na tayo, pag hindi mo tayo connected, sabi nga niya, I am the vine, you are the branches, sabi niya. So, ibig sabihin po niya, sa madaling salita, kapag kayo mabubuhay, hindi kayo mabubuhay, sabi pala niya, kung hiwalay kayo sa akin. Kaya nga kapag hindi mo tayo connected sa source, di ba? Hindi talaga tayo. Wala tayong buhay, wala tayong silbi. Di ba? Kasi po, ang branch ay walang sariling buhay. Saan nagagaling yung buhay? Doon sa vine. Di ba? Kaya nga po tayo, ang buhay po natin ay nanggagaling sa vine. Hindi natin kaya mabuhay nang matagumpay sa sarili nating lakas. Hindi natin talaga kakayanin.
Hindi sapat yung ating mga talent. Diba? Ang ating mga kapatid dito, may mga magagaling sumayaw, magagaling umawit. Diba? Hindi sapat yung ating mga kanunungan, yung ating intelligence. Hindi sapat yan. Hindi sapat yung ating experience sa amin. Mas may experience kami sa inyo. Wala. Nating po lahat yun. Maski kami, kung kaya na lang kumita ng pera, wala yan. Kapag naiintindihan natin, pag hiwalay po tayo sa bahay, wala rin po kaming magagawa. Hindi namin kayang sustentuhan ang aming pamilya kapag hindi tayo nakakabit sa bahay. Di ba? Hindi rin dapat dito sapat na busy tayo sa church. Ba't nawala yung niya? So, kung ating titignan, sabi na, abide in me. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa inyo. Ibig sabihin niyan, huwag kang lumayo kay Jesus. Kayo mga anak pala. Pag lumayo kayo sa magulang nyo, ano mangyayari sa inyo? Mamatay kayo, no? Hindi kayo makakakain eh. Mga ilang araw lang doon sa barkada nyo, pag halimbawa nakikira, paano kayo papakainin nun? Ito yung example ko lang ha, halimbawa lang na gano'n. Di ba kapag hiwalay po kayo sa magulang, ano mangyayari? Walang susupport, walang magbibigay, walang magpipig. Di ba po? Di ba natural yun? Kaya ako tayo, huwag tayong lumayo kay Jesus just like sa ating mga magulang. Kasi ang ating Abba Father, nag-iisa po. Si Jesus po, siya lamang po. Kaya paano tayo mananatiling connected ngayon? Ito yung sagot ngayon. Paano tayo mananatiling connected? Pakihugot mo yung ano doon, yung HDMI. Diyan nagalaw yan. Okay na po. O, di ba? So, hindi kailangan yung makita eh. Ayan na. Ayan, praise God. So, stay connected. Dapat tayo. Diba? Sabi kasi, sasagutin po kayo yan doon sa ating pag-aaralan ngayon, yung tatlong simpleng salita. Nandiyan na, remain, rely, and receive. Ibig sabihin niya, kapag remain tayo, dapat maging stay rooted tayo. Kanino? Rooted. Kanino? Kay Jesus. At mag-rely tayo, mag-depende tayo completely kanino? Kay Jesus pa rin. At tayo pa rin maka-receive, maka-experience ng life and fruitfulness kanino? Kay Jesus pa rin. Di ba po? Kaya nga po, the closer you stay to Jesus, the stronger your life becomes. Kaibigan, kapatid, youth, young people. Sabi nga po, the farther you drift from Him, the weaker your spiritual life becomes. Kaya nga, pag lumalayo tayo sa Panginoon, miwalay tayo, sabay, nagiging mahina po tayo. Wala tayong source of power. So today po, Jesus gave us one clear invitation sa atin. Stay connected to, kanino? Jesus. So, purihin ng Diyos. Sa aking unang punta, the power of staying connected. Mahalaga ito na makita natin. Bakit? Bakit tayo, kapag yung example na yan, no? Yung 1% battery, pupunta ka sa school, di ba? Tapos, siyempre, pag tingin mo ng telepono mo, uy, 1% na lang. Paano kaya ako makakakontak sa mga magulang ko, makakontak dun sa mahal ko? Di ba? Paano kaya ako, di ba sasabihin kahit bagong iPhone 17 Pro Max yan, kapag dead bat, walang magagawa yun eh. Walang silbi, di ba? Kahit latest processor pa yung ating mga cellphone, pag walang power, walang silbi. Di ba? Ganun lang po siya kasimple, di ba? Kapag walang power, wala rin po itong purpose. Walang kwenta, sabi ni Matthew. Di ba? Mamamatay po yung cellphone. Pero sabi, alam niyo po, disconnected po kasi siya sa source of power. Kaya ngayon, na-empty ka. Na-empty po tayo. Amen? Kaya nga sa atin, bilang mga kabataan, alam naman natin na bawat isa sa atin, may mga talent, may mga potential.
laging nasa church din, di ba? Pero kapag sasabihin natin, active din tayo sa mga ministry, pero wala si Jesus, hindi tayo connected kay Jesus, ano nangyayari? Di ba? Kaya nga sa atin minsan, ang isang source po ng ating joy din po, kapag disconnected din po tayo sa power. Ito, pag magamit tayo ng cellphone, pagka pwede tayo mag-games, nakakapag-enjoy kayo, nakakapag-Facebook kayo. Di ba po? So, disconnected kasi tayo dun sa source of life. So, kaibigan kapatid, kaya nga, ginamit ni Jesus yun dito na dapat connected tayo. We need to stay connected. Pero ang tanong ngayon, paano tayo manatiling connected kay Jesus kung may nakikwentuhan? Di ba? Paano? Diba? Ngayon, kailangan natin makita ito ang una kong puntos. Yan ang sikreto ngayon. Remain. Bakit kaya? Bakit kaya in example ang ugat? Tingnan ninyo. Remain. Ating point number 1. Stay rooted in Christ. Ibig sabihin niya, abide in me and I in you. Sabi niya. Hindi niya sinabi na, sabi ni Jesus, work for me. Hindi niya sinabi yan, do more for me. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya ganun. Kasi kung pag sinabing abide, ibig sabihin niyan, we need to remain, stay, continue, and dwell. Kanino? Kay Jesus lamang. Di ba po? So sa atin, huwag kang humiwalay sa akin, sabi ni Jesus yan. Kaya remain. Kasi pag humiwalay ka, yung sanga, di ba, kapag nakaliwalay sa sa puno, patay. Ganun din tayo. Tayo ang mga sanga. Sa atin, pag humiwalay kayo sa magulang, patay ka sigurado. Kasi maraming kakainin walang magsusupport po sa iyo. Di ba po? Kaya nga, hindi niya sinasabi na, remember me once a week. Di ba? Kapag disconnected ka Monday to Saturday sa Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Week. Nakakonekta lang tayo tuwing linggo. Di ba? So, ang sabi niya, abide in me. Ibig sabihin niya, ito yung dapat nating daily and not weekly destination. Kaya sa atin, pag may pagkakataon po kayo, makipag-fellowship, ibig sabihin niya, dapat ito, magkaroon po tayo ng prayer and worship. Di ba po? Kasi doon po nanggagaling ang buhay, doon nanggagaling yung tubig, doon nanggagaling yung mga nutrients sa ugat. Hindi tayo makakapamunga, hindi tayo lalago. Di ba yung isang puno nakikita niyo naman pag lumago kasi nga may ugat na nakatago. Di ba po? Doon nanggagaling lahat ng sustansya. Di ba po? Kaya nga kapag naputo yung ugat, munting-munting namamatay ang puno. Ganito rin sa atin, sa ating buhay Kristiyano. Di ba? Hindi sapat na maganda ka. Maganda ka lang? Diyan? Di ba? Hindi sapat. Hindi sasabihin, hindi sapat yun na active sa mga ministry. Amen. Hindi rin po yun. Hindi sapat na kilala ka sa church. Amen. Ang tanong po dito, rooted ka ba kay Jesus? Nakabaon ba yung faith ng Panginoon? Saan na siya? Ilang inches na kaya? Kung sakali kayo ngayon, i-build kayo mga sarili ninyo. Saan na kayo nakabaon sa pananampalataya nyo kay Jesus? Saan na? Ilang inches na? Malayo na? Naku, 1 inches para sa'yo. Di po. 2 minutes na po. Diba? Kasi the more na lumalalim yung pagkakilala mo sa Panginoon, the more na mas matatag ka sa pagsubok, sa mga kinakaharap mo. Diba? Kaya kasi, ano dyan, paano tayo mananatiling connected kay Jesus? Hindi po yan komplikado eh. Ang sagot lang dyan, prayer and worship. Hindi lang kapag may problema ka. Diba?
kundi araw-araw dapat yung ating prayer and worship. Pangalawa, God's words and obedience. Hindi lang yung sa pagbabasa, kundi yung pagsunod natin sa Panginoon. At yung pangatlo, yung fellowship. Because a branch never grows alone. Hindi siya pwedeng mabuhay yung branch, yung mga sanga, na mag-isa lang siya. Hindi niya kaya mabuhay. Kasi God's designed us to grow with His family. Kaya nga kapag lumalago yung puno, di ba dumadami sila. Sasama. Nagkakasama-sama sila. Tumitibay po sila. Kaya nga tayo, mga kabataan, young people, Amen. ang tanong ay, gaano ka katagal sa church ngayon? Nag-stay. Ang tanong ko dito kasi, gaano ka kalapit kay Jesus? Gaano na po kayo kalapit kay Jesus? Nagigits po kayo sarili niyo? Yung sarili natin? Naiintindihan po ba natin? Amen. Alam niyo po, kapag hindi po tayo nag-remain kay Jesus, di ba po? Kasi sabi na, hindi sukatan yung ating attendance. Hindi rin sukatan yung ating pagiging busy. Ang sukatan dito, are you abiding? Remain ka ba kay Lord? Diba? Kaya kapag nanatili po tayo kay Jesus, may mangyayari. May magiging dependent po kasi tayo kay Jesus at siya lamang ang makakapagbigay sa atin ng lalim, ng pangunawa, ng wisdom, lahat ng kailangan natin, ibibigay din niya. Kahit hindi mo pa nga hingin minsan, binibigay na po niya. Advance si Lord sa atin. Tayo lang kailangan niya na maging remain po tayo sa Panginoon. Advance si Lord. Lagi po siyang nakatingin sa iyo. Kaya gusto lang niyang mangyari sa atin, kabataan, maging remain tayo, stay rooted in Christ. Amen? At iyan ngayon, sa pangalawang puntos ko, kundi ang sinabi niya, huwag lang dapat tayo mag-remain, dapat maging dependent po tayo completely kay Jesus. Kasi nga po, a tree stands because of its roots. Diba? Tumatayo po yung puno dahil sa kanyang mga ugat. Diba? And a Christian stands because of Christ. Kaya kaibigan kapatid, your strength is not determined by how busy you are for Jesus, but by how deeply you are rooted in Christ. Ganun tayo rooted. Kaya nga sa pangalawang puntos natin, ay hindi pa pala. Meron lang ang illustration. Dito, para lang maitignan niyo pang maigi. Dito, yung isda na yan. Di ba? Yan po yung naglalarawan na saan nabubuhay ang isda? Tubig. Oh, pag inalis nyo sa tubig, patay agad? Di ba sa umpisa, ano gagawin niya? Papalag-palag. Minsan, tasampalin ka. Pag nagkamali ka, hindi lang ka, di ba? Tatalsikan ka pa. Sino natalsikan ng kaliskis dito? Ay, walang namamalay ka dito. Kumakain lang. Puro kain lang yata kayo, ah. Ha? Kapag hahalatan kayo yun, di ba? Kasi pag naranasan nyo na natalsikan ng kaliskis o anong tilapia, ng tubig, saan po namamalagi kayo? Kaya ngayon, kasi nga, kapag ang isda, sabi niya, kapag inalis mo yan, gagalaw pa yan, papalag pa yan, di ba? Minsan, kung hito yan, andulas siya. Sino nakakain ng hito dito? Amen. Pinataan. Hindi nyo kayang malihin yun, andulas noon. Kaya nga sa atin, kapag ang isda inalis, manghihina talaga yan. Pero tayo, kaya nga yung isda, kapag inalis mo yan, inalis mo sa tubig, diba? Talagang ano siya, hindi, kapag inalis mo kasi siya, kasi nga ibig sabihin niyan, hindi ito yung kanyang tirahan. Tayo, dapat, yung tirahan natin, nandun tayo kay Jesus. Naka-remain dito si Jesus sa puso natin. Kaya nga po, ganito rin tayo. God created fish for water. God created birds for the sky. Di ba? Pinaniit ang Lord yan. And God created Christian to live
in Christ. Di ba? Kaya nga kapag lumalayo tayo kay Jesus, hindi agad yan halata. Di ba? Nakakangiti pa tayo, nakakapaglingkod pa tayo, nakakatong pa tayo nga sa church, di ba? Pero sa loob natin, unti-unti na tayo natutuyo. Katulad ng isda. Kapag unti-unti na yan nandun sa dapat sa lupa, unti-unti na yan nanghihina. Nawawala yung ating peace. Kung ikukumpara din po sa atin, nawawala yung ating peace, nawawala yung ating passion, di ba? Pero kaibigan kapatid, ito tandaan nyo ha, hindi dahil iniwan tayo ni Jesus, kundi tayo ay lumayo sa Kanya. Kaya nga kapag lumayo ka, kung saan ka intended, di ba? Ay, dito dapat ako kay Jesus eh. Ay, dito dapat ako sa mundo. Parang ganun lang yun. Di ba? Kaya nga kapag pumapanig ka sa mundo, or worldly na vices, worldly attitude natin, di ba? Kaya nga dapat tayo, you would stay where you belong. Manatili tayo kung saan dapat po tayo. Kung nasaan tayo, alam nyo, kayo po, kung may mga barkada kayo, na alam nyo na mapapahamak kayo, alam nyo na maliligwak kayo, alam nyo na mapapakating kayo. Sino kakating dito? Dito lang. Di ba? Alam nyo, lumayo-layo na kayo sa barkada ng gano'n. Tapos Diba? guidance. Kasi, talagang ano kayo, maliligaw po kayo. Kaya nga po sa atin, how connected have you been Jesus Christ this week sa inyo? Tingin ninyo. Ano ba yan? 8 over 10? 7 over 10? 11. Totoo lang. Honest. Igitsyo. Sana this week, habang napag-aaralan natin ito ngayon, dapat maging 10 over 10 yan. Di ba? Dapat, alam niyo po, yun, kapag lagi po kayong connected kay Jesus, di ba? Yung mga problema niyo nawawala yan. Yung mga bigat na dala-dala ninyo, gumagaan yan. Di ba po? Kaya po sa atin, dapat bawasan natin din yung ating mga oras na screen time natin. Di ba? Bawasan natin yan. Kasi po, dito, iniimbitahan po tayo ni Jesus na pabalik po sa Kanya. Abide in me. Sabi niya, the fish belongs in the water na, di ba? A branch belongs to the vine, and a believer belongs to Christ. Kanino tayo belong? Kanino ka belong? Di ba? May mga ganyan sa school eh. Ay, dyan ako eh. Di ba? Kaya nga, yung safest place po natin, alamin ninyo, doon po kayo mag-stick. Alin ang safest place ko dito? Mapapabuti ba po ako dito? Yung safest place ang piliin nyo. Kasi po, alam niyo, the more na nagkikip kayo on the safest place, para sa inyo rin po yan, para sa future rin po yan. Hindi po para sa amin. Diba po? Doon po kayo. Abide Christ every single day. Amen po ba? Amen? Kaya nga sa unang punto, ano po? Nakalimutan na. Remain. Tatlo lang naman yan. Kaya, sunod ay rely. O, ngayon, sino na, ano dito? Ako pa, sabihin na sa'yo. Tayo ko yan. Kailan yung sinabi yun? Kailan yung huling sinabi yun? Na perfect kasi exam. Kanina. Na? Perfect kasi exam. Siyempre, ako pa. Masabi ko sa kaklase mo. Kahit hindi pa ako nag-review, partida pa yan. Diyan? Hindi ako nag-review. Ano ba yan? Self-knowledge ko lang yan. Oh. Totoo ba yan? Alam niyo po, dapat tayo bilang Kristiyano kabataan, ito ang una niyong tatandaan din. Isama niyo po ito. You need to rely, depend completely on Christ. Kasi sabi niya dyan,
John 15:6, sabi niya, for without me, you can do nothing. Kailanman ay wala kayong magagawa. Wala pa tayong magagawa. Di ba? So, ito po, marahil, alam niyo po, ako lagi rin minsan kasama ito sa prayer ko palagi. Sa pag-umpisa ng umaga, Lord, help me. Apart from you, we can do nothing. Hindi ko kaya, Lord. Tulungan mo ko, turuan mo ko, pilit mo ko, i-guide mo ko. Dapat ganun po yung ating prayer. Di ba? Sa mga nagkakwentuhan, tatanungin ko mamaya. Yung mga nagkakwentuhan, tatanungin ko mamaya. Ito lang. So ngayon, sabi na, for without me, you can do nothing. Sinabi ni Jesus na, without me, mahihirapan kayo. Hindi niya sinabi yun. Without me, mababawasan ang success nyo. Hindi rin niya sinabi yun. Sabi niya, without me, sabi niya, may magagawa pa rin kayo ng kaunti. Yes. Pero sabi niya, without me, you can do nothing. Alam po, nung kausap ko ni Jesus, ang kanyang mga apostles, di ba? Apostoles, di ba? Sabi niya, talagang ano yan? Yung kalituhan, nandun na lahat eh. Yung pagkabagabag. Pero kapag tayo kaibigan kapatid, makita sana natin na yung lalim po na sinabi ni Jesus ito sa atin, makita sana natin yung tunay po na spiritual value natin. Yung spiritual value. Ito po pinag-uusapan natin. Yung impact na meron si Jesus. Ano ang impact ni Jesus sa buhay mo? Ano yung impact na meron ka dapat nasa loob mo, na pinakahawakan mo? Na meron akong Kristo. Kaya mo bang isigaw yun? Amen. Kaya mo bang isigaw yun? Sa mga klase niyo, sa room niyo? Amen. Halimbawa, na perfect kayo sa exam. Halimbawa, 99% lang kayo. Nakuha ko ito dahil kay Kristo. Yun. Pwedeng magiging testimony niyo po yun, bawat exam ninyo, magbanggit at marinig ng mga kaklase ninyo na kayo nag-aral, nagsikap po kayo, naka-perfect kayo pero hindi dahil dun sa sarili nyo karunungan at kaalaman. And once yun ang testimony ko ninyo, di ba? Ano ba yung impact po yan? Total kayo kami, ako lalo na sa trabaho. So, kapag kami ang mga na-achieve, na-kompleto na mission, at kompletong project namin sa aming mga trabaho, makita na yung integrity kasi ang kailangan din natin mag-build sa ating mga sarili. Kaya nga po, yung valve po na yung registration niyan, ano mangyayari yan kapag nawala sa saksakan? Di ba madilim? Madilim tayo. Hindi ka makakakita. Wala tayong makikita. Di ba? Ibig sabihin niya, kapag nawala yung source, yung power, di ba? Hindi naman totally sira yung ilaw, di ba? Sira ba yung ilaw sa tingin niyo pag pinalit sa saksakan? Hindi naman eh. Buo pa rin naman tayo. Pero yun nga lang, hindi tayo nagliliwanag. Hindi tayo nakakapagbigay ng liwanag sa iba. Hindi tayo nakakapagbigay ng liwanag para hikayat yung iba. Ma-encourage mo yung iba. Di ba? Ganito rin po tayo. Sabi niyan, sasabihin natin, may talent naman ako. Alam ko na yan, matagal na yan, napag-aralan ko na yan. Di ba? Kasi nga po, sabihin niyan, sa mga matatagal na rin Kristiyano, alam ko na yan eh, sermon na yan, narinig ko na yan, tagal na. Kaya kami po, kasi tayo dapat, the power is never dapat in the branch, the power is always in the vine. Ibig sabihin lamang po, pag hindi po tayo connected dun sa source, sa saksakan kanina, sa yung slide sa walang silbi. Diba po, paulit-ulit ko po sasabihin yan. Kaya kabataan, ano ang ginagawa natin kapag may problema kayo? Pag may problema tayo, anong ginagawa ninyo? Sa assignment, kanino kayo tumatakbo? Dola, Meta. GPT, Gemini, Meta. diba? Ang bilis na eh. Alam ko nga eh. Sabi ko,
May Google Lens pa. Picture mo na lang. Alam mo na. Okay, and Di ba? Pero pag hindi nyo inaral ako, di ba? Doon na itakbuhan natin ngayon. Napakabilis na ng library natin eh. Kayo maswerte kayo. Pero pag hindi yan nakatanim sa isip ninyo, ano ang ituturo mo sa mga next generation? Experience? Yes, meron naman eh. Pero kapag hindi mo napagdaanan, hindi mo talaga inaral, hindi mo sinaliksik o binasa din, yes, may tulong po yan. May tulong naman talaga. Ano sila? Tool po natin. Pero huwag natin hayaan na doon na lamang po tayo mabuhay. Napakalaking tulong po ngayon yan kasi nga yung library natin, open. Pero kung doon na tayo nagre-rely ng gusto, wag po. Dapat mag-depend po tayo kay Jesus. Ina-apply ko lang po natin yan sa buhay natin na natural. Kasi po, tayo bilang mga kabataan, ay kayo pala, tayo po, bilang mga kabataan, bago po tayo mag-desisyon ngayon na, bago niya sagutin yung mga nanliligaw sa inyo, Lord, ito na ba talaga? Ipag-pray niyo. Anong sagot? Kasi alam ko, hindi naman na kayo bata eh. Diba dito, nasa 18 plus na eh. Diba? Bago kayo mag-post sa mga Facebook ninyo, sa mga wall po ninyo, dapat mag-pray. Bago ka sumuko, Lord, di ko na kaya, masakit. Dictor niya ako, Lord. Hindi niya ako pinapansin. Ha? Lalo, pag-crush na crush mo. Oh. Ano yan? Binder, dan. Di ba? Sa atin, ha? Sa spiritual naman ilagay. Ako nilalagay ko lang yung sarili ko sa inyo ngayon. Kasi naranasan ko na rin po yan eh. Pero dapat tayo, yung pagre-rely po natin, kasi sasabihin ng iba dyan eh, sana kasilayan ko siya. Unang araw ko. Lord, Kuya Ren. Di ba? Nai-inspire kayo eh. Nai-inspire po tayo. Wala. Pero ang hugot po natin sana ng inspiration ay kay Jesus unang-una. Mag-rely po tayo ng lakas kay Jesus. Hindi po doon sa inspiration ninyo. Matutulungan po ba kayo noon kapag nag-exam kayo? Eh pag nabukya ako, hindi mo wala sa isip ko eh. Di ba? Ano talaga yun? Pawala talaga sa attention ko yun sa paglilibyo ko. Pag pumapasok sa isip ko yun. So pinigising ko lang po kayo ha. Kasi alam ko yung nararanasan ninyo. Di ba, Ma'am Ja? So tayo po, we need to depend on Christ. Kasi once na nagde-depend po kayo kay Jesus Christ, ito po ha, once the dependence is not in weakness, ito po ha, because dependence is not weakness, dependent on Christ is spiritual maturity. Ibig sabihin, once na alam nyo na ang dinedependahan nyo kay si Jesus, nagiging mas mature po kayo, mas nagiging mas alam nyo yung gagawin po ninyo. Diba? Marami sa atin na tao na nagsasabi, kaya ko. Pero ang tunay na mature Christian ay nagsasabi, Lord, hindi ko na po kaya. Pero ikaw, Lord, kaya mo po. Diba? Kapag inamin natin na kulang tayo, doon nagsisimula po kasi ang kapangyarihan ng Diyos. Doon siya nag-start. Doon nag-work si Lord sa buhay po natin. Diba? Aminin po natin na may pagkukulang tayo. Aminin natin na hindi natin kaya. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos, diyan po kikilos. Kasi po, kapag nananatili tayo kay Jesus at umaasa po tayo sa Kanya, may natural po na resulta yan. Hindi mo kilos, kundi kilos ng Lord sa ating buhay. Diba? May natural na resulta yan. Hindi mo kailangang pilitin. Diba sa exam, ano ba talaga ito? Hindi ko na talaga maalala. Diba? Na-review ko yun eh. Nabasa ko yun eh. Ano ba talaga yun? Diba ganun kayo? Nabasa ko talaga yun. So sa atin ngayon, bilang Kristiyanong kabataan,
Huwag natin pilitin. We need to depend on Christ. We need to rely. Huwag natin pilitin, huwag natin pikein yung ating pag-rely kay Jesus. Huwag natin ilagay yung ating kakayanan sa sariling kakayanan, yung ating kaalaman. Kundi i-rely natin kay Jesus, Lord. Diba? Kasi nga po, kapag nakarely tayo kay Jesus, may lalabas po na bunga. Diba? Kaya nga, you need to receive and experience Christ's fruitful life. Sa atin ngayon, kasi nga po, kapag tayo ay branch, the branch doesn't produce power, it receives power. Ulitin ko ha, the branch doesn't produce power. Tayo mga sanga, receiver lamang po tayo ng power. Di ba? Kaya nga po, sabi nga, God is not looking for self-confidence. Di ba may self-confidence tayo? Pero ito ha, He is looking for Christ confidence. Huwag self-confidence, kundi dapat Christ confidence. Kay Kristo po tayo kumuha ng confidence. Kasi nga po, the brightest bulb is useless. Ibig sabihin niyan, without electricity. The most talented believer is powerless apart from Christ. Kaya nga po tayo, Christian life is not about trying harder. It is about trusting deeper. Amen? Amen ba? So sa panghuli kong slide, ito. Ay, meron ba? Meron naman ito illustration. Diba? Ang sabi naman dyan, diba? Yung, the power comes from the source, kapatid. Diba, sinabi ni Jesus, hindi nga sinabi niya na try harder. Ang sinabi po niya, without me, you can do nothing. Ang isang Kristiyanong kabataan, di ba po? Ito hindi po sa inyong sariling lakas. Ito ay tungkol sa pagdepende po natin sa tamang source. Tulad po ng bumbilya, maaaring maganda ang design nito. Di ba? Sa bumbilya na yan, maaaring maganda yung design. Maaaring mamahalin. Maaaring bago yung bulb na yan. Ito yung mga to. Di ba? Pero kung inalis ko ito sa source ng kuryente, isa lang ang piraso, di ba? Mawawala po yung value ng bulb. Pero, nawawala ang power nito. Di ba? Ganito rin po tayo sa ating Christian na lakad, Christianong lakad. Diba sa atin, gifted naman po tayo, gifted kayo. Gifted kayo sa inyong talent, sa education ninyo, sa experience ninyo. Pero kapag yung power hindi po nagra-run sa atin, hindi po kumikilos, o talagang hindi po siya naka-inject sa atin yung power na yan, isipin ninyo, ano pa, magiging lantang kulay po tayo. Sa atin, katulad sa atin, namumuhay ang banal na espiritu. Kapag inalis, di ba, kapag namatay tayo, di ba, ito ang isipin nyo, isang illustration lang po. Nung nilikha tayo ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoon? Nililok tayo. Inihipan. Nung inihipan tayo ng Diyos, yun yung banal na espiritu na namumuhay po sa ating katawan. Kaya kapag namatay ang isang tao, humihiwala yung laman doon sa espiritu. Ganun din po tayo sa Panginoon. Kasi nung hiningan tayo ng Diyos para mabuhay, yun yung Holy Spirit na namumuhay po sa atin. Kaya po, sa atin, saan tayo kumakabit ngayon? Sa sarili mong willpower? O kay Jesus? So, welcome po sa mga new faces, ha? Patuloy po kayo sa Panginoon. So, kaya mga tayo, kapag natutokso kayo, ha? Rely on Jesus. Kapag dumarating po yung kalungkutan, yung overthinking ninyo, rely on Jesus. Huwag po kayo mag-rely sa sarili ng lakas. Hindi po kayo makakapag-isip ng tama para sa inyong future, para sa inyong career, para sa inyong mga course na kukunin sa mga susunod. Di ba po? Kaya nga, kanino ba na dapat humingi ng direction? Di ba? Kay Jesus lamang. We need to rely, we need to depend kay Jesus. Hindi para sa isang araw lang, kundi dapat araw-araw, humili po tayo kay Jesus, nagdedepend tayo kay Jesus, sa bawat araw, sa bawat desisyon natin, sa bawat laban, sa bawat hakbang natin.
you need to rely on Jesus. Di ba? Ngayon, mga youth, young people, alam ko po, marami sa inyo. Naisipin nyo, pagod na ako, natatakot na ako, nalilito na ako kung ano mga gagawin ko. Di ba po? Kaya sabi yan, iniisip nyo ba, kaya ko pa kaya ito? Di ba? Lalo yung mga kabataan natin dito na alam ko yung mga kwento. Sabi nga niya, sabi ni Lord dito, Jesus, without me, you can do nothing. Di ba po? Kaya nga kapag nanatili kay Jesus at umaasa po tayo kay Jesus, may natural po na bunga ito sa atin. Kaya nga, sa huling puntos ko, kapag na-experience mo na nakapag-depend ka kay Jesus, natural lamang na may experience mo yung Christ fruitful life. Diba? Your greatest strength is not believing in yourself. Your greatest strength is depending on Christ lamang. Kaya nga itong huling puntos ko po, you need to receive. Kapag alam na natin, kanina tayo nakaka-rely, ayan naman ang papalit eh. Doon sa unang puntos ko, at pangalawang puntos ko, ginawa niyo mo yun, ayan ang mangyayari sa inyo. Ayan ang i-receive natin. Ayan ang matatanggap po natin. You can experience Christ's fruitfulness. Kita niyo yung mansanas niya, no? Hitik na hitik sa bunga. Kayo, gusto niyo rin ba maging hitik sa bunga? Sino gusto maging hitik sa bunga dito? Nasa kamay. Ayaw ng iba, hindi nagtataas. Di ba? Tanggapin niyo po ang fruitfulness. Di ba po? So, he that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Ibig sabihin niyan, kapag nakakabit tayo, di ba? Abideth in me, nagiging sumusunod po tayo. Hindi kasi sinabi ni Jesus na produce fruit. Kasi kapag sinabi niya yan, bakit tayo mapumunga? Hindi na tayo nakakabit. Di ba? Kaya kapag nananatili tayo kay Jesus, natural na mamumunga tayo, susunod po yung mga bunga. Kaya nga po, dapat tayo bilang Kristiyanong kabataan, di ba? Kailangan gumawa tayo ng paraan. You need to remain and rely on Jesus. Bakit? Kasi nga po, kapag ginawa natin yun, natural na lalabas yung bunga. Kapag healthy po tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon, di ba? Hindi lang na kapag healthy yung root natin, di ba? Remain, nasa ugat, di ba? Kapag healthy yung root natin, healthy din yung branch. Siyempre, healthy yung fruit. Ayan, hitik sa bunga. Kaya kapag nandito, wag po natin sayangin yung oras natin. Diba? Kapag connected ka kay Jesus, kapag umaasa kay Jesus, natural na lalabas po yung bunga ng buhay ni Jesus po sa buhay po natin. Ano yung bunga na yan? Tingin ninyo. Ano yung bunga? Kapag nagre-rely tayo, yun. Yung Galatians 5:22 to 23. Pero dapat, ang isipin po natin, once na nag-rely tayo, nag-remain tayo kay Jesus, mas nagiging mapagmahal. Kanina, may nabanggit yata dito kanina yung exhort. Mas nagiging mapagpatawad po tayo, mas nagiging pakumbaba po tayo, di ba? Mas nagiging matyaga tayo, mas nagiging mahinahon po tayo, mas nagiging tapat po tayo, at mas higit sa lahat, mas nagiging katulad po tayo ni Kristo. So, hindi sapat na kala nyo, remain and rely, may bunga po yan. Kaya nga po sa atin, kumikilos po ang Diyos sa atin. Kasi nga po, ang tunay na bunga, hindi lang ang dami ng ginagawa natin para kay Jesus. Ang tunay na bunga ay pagbabago ng ating pagkatao upang maging katulad po ni Jesus. Kaya kaibigan kapatid, ano ang nakikita ng magulang niyo sa inyo ngayon? Tingin niyo, si Lord, ikumpara ninyo naka-stand po kayo kay Lord at ikaw. At doon sa magulang mo, na piskal at ikaw. Asan status po kayo ngayon?
Nasaan? Mabuti ba? Maayos ba? Love ba yung nagpo-connect sa inyo? Sa mga magulang natin? Sa magulang pa rin. Love ba? Ito, inaano ko po sa inyo ito ha. Alam ko, yung mga iba dito struggle kayo sa inyong mga magulang. Struggle po kayo sa inyong mga kamag-anakan, mga kapatid. Ito po yun, tayo, kung maayos yung relationship natin sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anakan, maayos po yung relationship natin, katulad ng pinag-aaralan natin na you need to remain and rely. Ayan ang buhay. Hindi po tayo magbubunga kapag hindi maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon. Hindi po tayo magbubunga ng maayos kapag hindi maayos yung relasyon natin sa ating family. Especially sa ating mga magulang. Gusto ko lang po ito i-connect kasi alam ko ang buhay ng kabataan ngayon. Kabataan, ito lang po ang pakiusap ko sa inyo, tandaan niyo po ito. Katulad ng ating Sister Jade. Sa testimony niya kanina, sana talaga binahagrihan ko ng gusto yung father ko. Sana talaga nagsikap ako, makumbinsi ko siya. Di ba ang sakit? Huwag nyo nang hintayin na maganon pa yung nagiging testimony ninyo. So yun huwag nyo pong hintayin na ganon yung maging sitwasyon ng testimony ninyo pag huli na ang lahat. Gamitin natin lahat ng source natin na lakas. Ngayon pa lamang, ipabatid natin na mahal natin ang ating mga magulang, mahal natin ang ating mga relatives, mahal natin ang ating mga guro, mahal natin yung mga barkada natin. I-show nyo po yun. Kasi nga po, kapag nakikita nila na maayos tayo yung relasyon natin, di ba? Nakikita nila si Jesus, di ba? Nakikita nila kung ano tayo, kung ano yung puso natin. Nakikita nila yung bunga sa atin. Diba po? Huwag po natin pilitin yung buhay Kristiyano natin. Magpakatotoo lang po tayo na kasama si Kristo. At si Kristo na po ang kikilos, gagalaw at kikilos po sa buhay natin. Hindi ko po yan, kasi ako, nung kabataan ko, lalo ko, work student. Ako. Dito, may mga work student, may nakinig ako ng testimony kanina. Di ba? Sa atin, dapat yung tagumpay natin, makakita tayo ng fruitfulness, pero nakakabit po tayo kay Jesus. Kasi nga po, kapag ang branch ay nanatili sa vine, hindi ito mahihirapang mamunga. Hindi siya hirap mamunga, di ba? Hitik na hitik. Tayo, kung gusto nyo mamunga ng ganito po, you need to remain, rely, and you can receive the fruitfulness from Christ. Ganun din po yung buhay natin. Tayo, pag nanatili ka kayo kay Jesus, siya ang gagawa ng pagbabago sa ating buhay. Gawin natin si Jesus na magpabago sa buhay natin. Hindi mo kaya. Walang ibang makakapagpabago sa buhay po natin kundi si Jesus. Siya lamang po ang asahan natin. Siya lamang po ang tignan natin. Siya lamang po ang i-focus natin. At yung bunga po na katulad ng mansanas na ito, hitik na hitik. Kaya kaibigan kapatid, youth, young people, mahal kayo ni Jesus. Huwag na huwag kayo magpapadala. Kahit kanino, kahit barkada nyo pa. Pero kung barkada nyo yan na alam nyo, safest place ninyo. Tandaan nyo po safest place. Huwag dun sa, alam nyo maliligwak po kayo. Kaya kaibigan, youth, young people, ano yung unang-unang puntos? Wala, remains. Remain. Pangalawa? And pangatlo. So, purihin ng Diyos, talagang, alam niyo po, ito lang dapat, kapag namumunga na kayo, may fruitfulness na po kayo, ito na. Pagbubunga na yan, meron na kayong love and joy, meron na kayong peace and patience,
kindness and faithfulness. Napakagandang bunga niyan sa atin. Pero makikita natin yan, genuine love for God and others, and a deep joy that circumstances cannot steal. Kailanman hindi mahuhugot sa inyo yan. Yung joy na yan, yung love na yan, may babahagi niyo yan. Walang makahugot. Sabi nga, walang makapaghiwalay sa akin. Kapag nakay Kristo kayo, walang pwedeng makapaghiwalay sa Kanya. Amen? Peace and patience. Ang nangyayari sa tahanan, kapag nakakabit kayo, nakarinig kayo, nakarelay kayo kay Jesus, ito ang mangyayari sa inyo. Nagkakaroon po kayo ng peace and patience. Ibig sabihin niyan, calm in the storm and endurance through difficulty. Kaya nga, pag-rooted tayo. Ba? And huli, kindness and faithfulness, gentle generosity toward others, and unwavering loyalty to Christ. Kaya kaibigan kapatid, tanungin mo yung sarili mo. And people see Jesus through your words. Mapapansin na ba ng magulang niya yan? Na hindi na tayo nagtumura, hindi na tayo sumasagot, hindi natin tinataasan ng boses ng ating mga magulang. Di ba? Ganito po kayo eh. Ay kayo, tayo eh. Di ba? Sorry kayo. Hindi ako kasali. Dati. Pero ngayon, kailangan pumunta dito sa bahay. Hindi ko nga rin magulang ko eh. Kasi nasa Pasig sila. Dito. Diba? Ipakita po ninyo na namumunga po kayo. Kasi, maayos lahat. Pag matandaan nyo lang yung tatlong na pag-aralan natin ngayong hapon ito, and God will do the rest. Kaya sa atin, sa conclusion natin, stay connected every day. Kanino kayo dapat maging connected? Praise God sa inyo. Sana huwag niyong kalimutan itong napag-aralan natin ngayong hapon ito. You need to remain, rely, and receive. Dapat kasi kapag when you are stay connected, Jesus is more than our example. He is our source of life kasi. Diba? He went to the cross so that sinners could receive His life. And you also get so believers could remain connected to Him forever. So, challenge natin, what is keeping you from staying fully connected to Jesus today? Ha? Sino ang nagpapanatili na fully connected ka kay Jesus ngayon? Saan tayo humugot ang lakas? Kaya tingnan natin, aralin po natin, ilagay natin yung ating sariling pag-iisip na meron si Kristo. Kasi once na yun ang ginawa po natin, hindi po kayo maliligaw. Ang laki po ng potential ninyo at mangyayari po sa buhay ninyo. Once na nagpapatuloy kayo sa Panginoon, once na ginagawa yung kalooban ng Panginoon, God will do the rest. Kaya nga, my dear young people, you need to remain, rely, and receive. And to God be all the glory.